Mabuhay mga katotoo! Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating mainit na talakayan ngayong araw. Tatalakayin natin ang pinakamagong Tangeray senatorial survey para sa 2025. Sino ang nangunguna? Si Bongo ba na may 59.3% o si Erwin Tulfo na may 55.1%? Sa loob ng ilang mga minuto, aaralin natin ang mga numero, ang kanilang track record at ang mga isyong hinaharap nila sa estilong #WalkWithLan. Puno ng talas, katotohanan at konting katatawanan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na ang button na yan at sumali sa ating matalinong komunidad. Ayon sa Tangeray, ang survey na ito ay sinagawa noong April 22 to 25, 2025, nationwide, kasama ang 2,400 respondents. Sinasalamin nito ang sentimiento mula sa NCR, 12%, Northern Luzon, 23%, Southern Luzon, 22%, Visayas, 20%, at Mindanao, 23%, na may 1.96% margin of error sa 95% confidence level. Si Bongo ang nanguna sa 59.3%, sinundan ni Erwin Tulfo sa 55.1%. Pero teka, bakit kaya ganito ang resulta? Halina't alamin natin ang detalye sa likod ng mga numero o sa mga bilang na ito. Simulan natin kay Bongo, 59.3%. Malakas ang suporta niya sa Mindanao, pero paano siya sa ibang rehiyon? Si Erwin Tulfo naman, 55.1%, nahaharap sa kontrobersiya tungkol sa kanyang undocumented worker status sa US. Nakakaapekto ba ito sa kanyang laban? Sa 3rd to 5th spot, sina Bato de la Rosa at Ben Tulfo na parehong 47.7% at si Bong Revilla Jr. naman na may 46.9%. Si Bato, kilala sa kanyang war on drugs stance, pero sapat ba ito para manalo? Si Ben Tulfo naman, malakas sa Visayas at NCR, pero paano siya makakaagaw ng boto sa kanyang kapatid? At si Revilla, veterano na sa politika, may bagong diskarte ba siya? Tignan natin ang iba pang mga kandidato ha. Si Vicente Soto, 45%, naharap sa 3% na pagbaba mula sa nakaraang buwan. Bakit kaya? Si Pia Cayetano, 41.5%, malakas sa babaeng botante, pero mahina sa mga lalaki. Si Benhur Abalos at Lito Lapid, parehong nasa 40% range. Ano ang kanilang edge? At si Manny Pacquiao, 36.2% lang. Sapat ba ang kanyang boxing fame para sa Senado? Ating susuriin ang kanilang mga plano, kontrobersiya at kung paano sila makakaapekto sa hinaharap ng bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na implikasyon. Ang survey ay hindi lang tungkol sa bilang, ito ay tungkol sa sentimiento ng bayan. Halimbawa, si Bongo malakas sa Mindanao pero mahina sa Northern Luzon. Si Erwin Tulfo naman, bagamat nangunguna, nahihirapan sa mga batang botante. Ano ang maaaring mangyari kung magbabago ang ganitong trend? At paano makakaapekto ang mga isyung panlipunan tulad ng ekonomiya at korupsyon sa kanilang laban? Heto na ang ating prediksyon. Base sa survey, mukhang malakas ang laban ni Bongo at Erwin Tulfo. Pero wag nating kalimutan ang margin of error na 1.96%. Sino ang maaaring makapasok sa top 12 at sino ang posibleng madiskaril? Mag-iwan ng komento sa baba kung sino ang inyong iboboto at bakit. Salamat sa iyong panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang ating ilang minutong pagsusuri, huwag kalimutang mag-like, mag-share, syempre, subscribe. I-hit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating mga susunod na video. Hindi ka pa ba subscribe? Ano pang hinihintay mo? Sumali na sa ating matalinong komunidad. Gusto mo bang mag-collaborate o mag-advertise? I-DM or i-email mo ako sa siralanburgos@gmail.com. No? Bukas kami para sa mga kapwa naghahanap ng mga katotohanan. Hanggang sa muli mga kababayan, mga katotoo, mga kaibigan, matuto, mag-isip at maging aktibo sa ating demokrasya. Ang 2025 elections ay malapit na, kailangan nating maging handa. Salamat at
Paalam.